Hey guys! Welcome back to my channel. So today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magsagot or mag-lodge ng application online sa IMI account. So I'm not sure kung pwede kong ipakita lahat ng questionnaire sa inyo, pero itry kong ipakita dito yung basic. Anyway, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mag-lodge or paano magsagot ng mga questions and kung ano yung pwede nyong gawin habang nag-lodge kayo. So kung ready na kayo, let's start. Gaya ng sabi ko from my previous video, dapat meron na kayong naka-ready na IMI account para makapag-start na kayo sa online application nyo ng visa. So first, punta tayo dito sa website ng immigration, then click nyo yung IMI account. So kailangan yung mag-login sa inyong IMI account. So yung email and yung password. So, nag-login successful na and then just click niyo yung continue. Sorry kung nakatakip yung ibang details kasi for confidentiality. So, click niyo yung new application. Dito niyo makikita yung iba-ibang klaseng mga visa na pwedeng i-apply. So, tulad ng visitor visa, dito niyo makikita. Pero ang i-apply natin is 482 visa subsequent entrant. So, i-click niyo lang yun. So, ngayon dadaling kayo sa page ng terms and conditions. I-click nyo lang yung terms and conditions para ma-view nyo. And then, basahin nyo lang yung terms and conditions. Then, pag okay na kayo, pwede nyo na siyang i-exit. And then, tick mark nyo lang yung I agree to the conditions. Then, click next. Then, pupunta kayo dito ngayon sa application context. Ngayon, dun sa reference number, pwede kayong mamili kung application ID, transaction na number, and kung visa grant number. So, itong mga information na to, makikita nyo siya doon sa visa grant details ng main applicant. So, input nyo lang yung date of birth ng main applicant, which is yung nasa Australia na. So, input nyo lang, pati yung visa grant number or yung TRN number or application ID. So, kayo na bahala kung ano yung gusto nyo i-input and then click next. So, dadalhin kayo dito sa page ng application na ng accompanying family members para sa subsequent entrant. So, mada-add lang kayo. So, ito na yung mga questionnaire. So, yung first question is, kasama daw ba kayo dun sa application nung nag-apply yung main applicant before? So, obviously, no, kasi subsequent entrant tayo. Yung current location, kung saan kayo nakalocate. So, in my case, sa Philippines. So, piliin nyo lang yung place kung saan kayo located. Dito, piliin nyo lang yung legal status. In my case, citizen. Then, yung relationship nyo dun sa primary holder or sa main applicant, which sa case ko is spouse. Ito yung tanong is the family member over 5 years old? Yes. And then, enter nyo lang yung pangalan nung mag-a-apply. For example, ako yung pangalan ko, yung full name ko, i-input ko dito. So, ang i-input ko dito is yung married name ko na. So, i-input lang dyan. Tapos yung sex, yung birthday, passport number, country of passport, nationality, date of issue, date of expiry, and then yung place of issue. Dapat yung passport nyo hindi pa expired kapag nag-file kayo ng application. So, dito yung question is, nag-grant na daw ba tayo ng visa sa Australia before? So, no. John, kung meron daw national identity card, ako kasi wala, so no. So, dito input nyo yung place of birth, yung relationship status, married. So, dito sa question na to is kung gumamit na ba kayo ng ibang pangalan. So, nag-yes ako and then click ko yung add kasi in-input ko dito yung name ko nung single pa ako. So, input lang yung single family name, given name, and then yung reason kung bakit for the name change, so which is marriage, and then confirm. So, yung sumunod na question is about citizenship and sa mga passport questions.
Yung question dito tungkol sa health examination is kung undergo daw ba kayo ng health examination in the last 12 months? So sa akin is no. Yung susunod na ipapakita ko sa inyo is hindi na yung page ng questionnaire mismo dun sa IMI account application, kundi yung pinaka-summary na lang ng mga questions na mai-encounter nyo doon sa application nyo ng visa. So ito yung isang question na mai-encounter nyo dun sa application tungkol sa travel history. So ang hiningi dito in the last 10 years, and of the applicants visited any countries outside of their usual country of residence since turning 16 years of age. So kapag nag-turn kayo ng 16, kung meron kayong mga na-visit na mga ibang country, so kailangan nyo siyang ilagay dito sa travel history. Actually, meron akong dilemma dito nung time na nag-apply ako kasi marami akong pinagtanungan. Ang sabi nila, hindi na daw kailangan i-input yung mga countries na na-visit ko kung hindi naman daw nagtagal. Like, kung days lang ang pagitan. Kasi meron akong mga travel history na minsan 2 weeks lang or 3 weeks, di siya umaabot ng 1 month. So, yung mga napagtanungan ko, may nagsabi na input ko daw, yung iba naman is hindi. So, yung final na ginawa ko is in-input ko siya kasi kailangan ko siyang i-input kasi makikita nila yun. In case i-check nila yung passport, meron akong mga stamps from dun sa countries na na-visit ko. So, yun, in-input ko na lang yung mga na-visit ko in the last 10 years na country. Yung susunod na question is countries of residence. So, since nag-turn kayo ng 16 years old and tumira kayo sa ibang country na tumagal kayo doon ng up to 12 months, kailangan nyo siyang i-input. So, maging truthful kayo dito and ilagay nyo kung anong bansa kayo tumira. Kasi importante ito dahil dito kailangan nyong kumuha ng police clearance dito sa mga bansa na nagstay kayo ng up to 12 months. So, yan. Dyan lalabas yung isa sa requirements. Tulad sa atin, kung tayo, ang country of residence natin is Philippines, so kailangan natin ng NBI. Isa yun sa requirements. Kung tumira kayo sa ibang bansa, tulad kunwari Singapore, kung nagtrabaho kayo doon or nagstay kayo up to 12 months, so, kailangan kumuha kayo ng police clearance doon sa Singapore. Dito naman sa may questions tungkol sa health declaration. So, meron tayong mga questions dito and kailangan nyo sagutin yan. Depende kung applicable sa case nyo tungkol sa health conditions nyo. Dito sa health declarations, dito rin magbe-base kung ano yung mga required na health examinations na kailangan nyong i-undergo. Isang example ng health condition is diabetes, pwedeng type 1 or type 2, and then kailangan yung i-tick yung mga applicable na answer dyan sa health condition na yan. And then meron siyang specific na slot kung saan ilalagay nyo dyan kung ano yung mga gamot na tinitake nyo, kung ano yung mga condition or kung controlled na ba yung diabetes nyo or kung ano mga treatment na ginagawa nyo and yung mga findings ng doktor. So, sa health declaration, importante maging truthful kayo sa health. As much as possible, meron kayong records ng mga treatments and kung ano yung mga findings ng doktor nyo para mailagay nyo siya dun sa particular slots ng health declaration. Another questionnaire na kailangan yung sagutin is about the character declarations. So, you have to click yes or no dun sa mga questions. Kapag nag-tick kayo ng yes dun sa questionnaire about sa character, kailangan nyo mag-provide ng mga evidence or relevant details about doon sa declaration nyo. So, after ng character declaration is another declaration. So, ito is parang warning or parang pinapaintindi sa atin ng immigration na kailangan maging truthful tayo sa ating application and any false or misrepresentation na ibigay natin dun sa pag-apply natin or paglalodge ng application may be subjected to refusal. So, dapat maging totoo lang tayo dun sa mga answers, sa mga questions nila and doon sa mga documents or requirements na ipapasa natin. Dapat legit and totoo yung mga documents na ipapasa natin. So, yung next question is about Australian values. So, kailangan lang nating mag-tick ng yes or I agree doon sa question.
So, doon naman sa payment, sa case ko, nagbayad yung asawa ko through credit card niya sa Australia. So, I think pwede rin ang credit card kung ang gagamitin is sa Philippines. Ngayon, kung 2 or more yung application na ilalodge nyo, babalik lang kayo sa accompanying page, then mag-a-add lang kayo. I-add nyo lang yung pangalan na next na i-apply nyo. Then, sasagutin nyo ulit yung mga questions. So, yung tulad nung sa first na sa start ng video, yung mga questionnaires, yun ulit yung sasagutin. So, take note of the age and then yung mga questions na diniscuss ko. In case hindi nyo matapos yung application nyo or yung lodging nyo ng isang araw, pwede nyo namang i-save and then mag-exit doon sa IMI account. And then kapag ready na ulit kayong mag-lodge, pwede kayo ulit mag-login sa IMI account. And pag nakita nyo na yung prompt na nakalagay yung application, pwede kayong mag-edit. So, i-click nyo lang yung edit and then babalik kayo doon sa mga questionnaire. So, hanapin nyo lang yung name ng applicant na kailangan nyo i-edit yung questionnaires. And then, pwede nyo na baguhin or pwede na kayong mag-continue sa pagsasagot ng mga questionnaires. So, kapag natapos nyo ng sagutan yung mga questions ng lahat ng mga aplikante or applicants ng 482 Subsequent Entrant Visa, ang next step is attachment na ng requirements na hinihingi sa atin ng immigration. Ito yung example ng page kung saan nyo i-attach yung mga documents. So, dito nyo na pwede i-view yung attachments, yung checklist ng documents, and yung quality and formatting kung ano yung, paano yung pag-attach ng mga documents. So, makikita nyo dito. Ayan, nandiyan yung mga rules na to follow, paano nyo siya i-attach. So, basahin nyo lang yan. So, make sure na malinaw yung pagkakascan ng mga documents. Also, makikita nyo rin dito kung ano yung size ng picture or image na kailangan nyong i-upload. After ng attachment ng documents and requirements, ang next step is submission and payment na ng inyong application. Make sure lang na tama lahat ng answer dun sa questions and tama rin yung pag-attach nyo ng mga requirements and documents. For my next video, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements na hinanda namin para sa application namin. Sana nakatulong ako sa application nyo or paglalodge nyo ng application para sa 482 Subsequent Entrant Visa. Kung meron kayong questions, please comment down below, or you can also follow me on TikTok and you can message me sa TikTok kung meron kayong questions. Don't forget to share, like, and subscribe dito sa aking channel kung interested kayo sa buhay sa Australia and kung interested kayo kung paano mag-apply ng 482 Subsequent Entrant Visa. Thank you for watching. Bye!